Sagot ni Sur sa sinabi ni Shernan. Romano, inaming talo talaga siya kay EJ Power. Pistol, di magpapatalo sa preparadong sak maestro. At Saki, sinabing pwedeng pagmula ng away ang ginawa ni Sur. Sobra. Sa kakatapos nga lang na laban sa pagitan ni Sur at GL, ay madaming mga battle rap fans ang hindi nagustuhan ang ginawa ni Sur kay GL dahil sa pamimisigal nito sa battle nila. Dahil kung baguhan daw na MCs ang ginawa ni Sur, malamang sa may posibilidad na mag-choke. Kaya nga sa banda na ito, mas maraming bumilib kay GL dahil sa pagiging professional nito. Kahit si Shernan ay bumilib kay GL dahil para kay Shernan, di na tama ang ginagawa ni Sur. Best in English. Bago. Pahampas ang puta. Halata naman. Halatang halata naman yung mga words niya na English, nakuha niya sa Google, may isa pa siyang award, Best in Computer. Hinahampas, nananakit no? Simpleng distraction. Ako na, ayun lang napapansin ko simpleng distraction. Para mawala syempre sa focus si pag nainis. Kailangan, may game plan niya yun Tinalo daw ako nung mod? Pues, sa tira mong yan, hindi masakit kasi may dala na akong cure. Sino ba yung putang inang mod na yon? Yung tinalo ni Sur! Binangga pa. Tingin ko sariling opinion ko lang to semi-plan niya to. Game plan niya rin to, yung ma-distract. Kasi si GL, tingin ko, focus na focus siya. Ang kailangan, isa sa naging diskarte ni Sur dito, saktan, itulak, para, para medyo mabadri, para mawala. Sana lang, hindi tumalab kay GL yun. Wala, diskarte ni Sur yan Sir, pero may medalya. Tong medalya, ngayon binigyan ng L. Wrong move pa rin sa akin yun. Bakit kailangan mong manakit? Mali yun. Para ma-distract. Mali. Medyo malakas na medyo malakas na yung pantulak niya Ngayong binigyan ng L. Mali yun. Nararamdaman ko na isa sa mga taktika niya yan, yung manakit para ma-distract. Pero mali medyo malakas na yung pag sa dibdib Tong medalya, ngayong binigyan ng L. Mali na to. At props kay GL hindi siya nadidistract. Good. Sa mga sinabi nga na ito ni Shernan, nag-post si Sur at tila para ito kay Shernan. Sa kabilang balita naman, na-upload na nga din ang laban sa pagitan ni EJ Power at Romano para pa din sa isabuhay quarterfinals. Maganda ang ginawa na set na mood ni EJ Power dahil talagang nabawasan ang presensya ni Romano. Isa ang ampaw, butaw at makatang bano. Sana lang wag niya akong daanin sa tangkad, baka hindi ko matansya to. Ang laki-laki mong tao, wala kang silbi. Tingin nyo mamamama ako? Para alampalpak na dermatologist, hindi ako magpapabata sa'yo. Parax palang patay ka na. Payo ko sa'yo, tol, paghirap ka na, mag-drugs ka din. Mag-drugs ka, tol. At least yung tama, sarap pa. Hindi ka man mag-training ng ilang taon, talagang masasabi mong batak ka. Tangina, batak daw to sa... Kaya nga nakuha ni EJ Power ang panalo sa score na 7-0. 7-0! Advancing sa tournament, magigay para kay EJ Power. Post nga din agad dito si Romano matapos ma-upload ng nasabing laban. Sa kabilang balita pa, lumabas na ang interview sa paparating na labang Pistolero at Sak Maestro. Pero sa pagkakataon na ito, hindi naka-attend si Sak, kaya si Pistol lang na interview ni Pibus. Ayon kay Pistol gusto niyang makalaban ng preparadong Sak Maestro at karangalan yun sa kanya. At kung mangyari daw yun, ay hindi siya basta-basta magpapatalo. Pangil sa pangil, SMX, SM Lanang, Davao City, September 21, 2024.
pistolero versus Sak Maestro na hindi nakapunta dahil may emergency siya ngayon. Pistolero, kamusta? Ayos lang, boss. Ayos lang. Kamusta ang preparation mo dito sa darating na laban mo versus Sak Maestro? Pagdating sa preparasyon, boss, hindi ko pa masabi. Kumbaga, ano pa lang, may mga plano pa lang ako na nabubuo sa battle. Pinapandayo mo kasi ako eh. Alam mo sa akin, puro home court eh. Yun, so medyo may plano ako na, na kung paano ko i-manage, i-deal yung kalaban ko na heavyweight dun sa home court niya. Ayun yung tinitingnan kong magiging problema at the same time, pwede rin maging advantage sa akin. Kasi kaya ko rin sinet yung laban na to. Nasabi ko naman sa'yo na ito yung what if ng mga tao eh. Di ba? Posible nung nakaraang battle nyo eh. May excitement factor ba sa'yo na syempre mabigat na laban pareha sa inyo to, Sak Maestro? Bago mo pa binigay ito sa akin, boss, gusto ko na talaga makalaban si Sak. So, isa rin yun sa inuwan talaga kita, alam mo naman. Di ba? So, ayun, gustong-gusto ko. Sana nga lang, magprepara si Sak. Pero magprepara man siya o hindi, ready ako sa pareho. Hindi ka ba na iilang kasi home court advantage na May yung ilang. pupuntahan mo eh. Kasi boss, sa dalawang naging battle ko sa Davao, naging maganda yung pagtanggap nila sa akin doon. Hindi ko lang alam sa pagkakataon to na Sak Maestro yun eh. Superstar nila. Superstar ng Davao yun eh. Hindi natin alam kung makukuha ko pa rin yung mainit na pagtanggap na nakuha ko sa mga dating labang sa Davao. Pero makikita natin siguro, boss. Yun lang. Anong sasabihin mo or masasabi mo sa mga fans na inaabangan syempre yung laban na to? Ano yung ina-expect nila sa laban? Sabay-sabay natin ipagdasal na makita natin yung Sak Maestro preparado. Ayun. Siyempre, isang malaking karangalan sa akin na makalaban yung preparadong Sak. Diba? Kumbaga, gusto ko makalaban yun, pero hindi ako magpapatalo doon. Yun lang. At sa huling balita, nireview nga din ni Saki ang mainit na laban sa pagitan ni Sur at GL. At ayon naman kay Saki, buti daw hindi pumapatol si GL. Dahil kung pumapatol daw si GL sa ginagawa ni Sur, pwede pa daw ito pagmulan ng tulakan o pwedeng umabot pa sa away. Dahil ayon kay Saki, danas niya na din ito. Pero ganun pa man sa kabilang banda, ay baka daw nadadala lang si Sur dahil GL nga naman ang katapat niya, crowd favorite at ginanap pa sa tournament ng isa buhay. Halatang-halata naman yung mga words niya na English, nakuha niya sa Google, may isa pa siyang award, Best in Computer. Ano daw, tinalo daw ako nung mod? Pues, sa tira mong yan, hindi masakit kasi may dala na akong cure. Sino ba yung putang inang mod na yon? Yung tinalo ni Sur! Okay? Nasabi mo yung timeline ko, kaya mababago yung resulta. Kaya Romano, medyo Sur from dun sa topic nung pagdikit nung kanina ng yung best in English saka best in computer, medyo na yun. Tapos yung bump, tapos ngayon may bump na naman. Hindi ko naman nakikita ang intention ni Sur siguro mambully. Baka in the zone lang sa battle kaya medyo nagiging physical na. Pero parang sobrang daming beses dito sa round 2. Pero siguro baka gigil lang, hindi naman siguro kumbaga. Pero kung iba, may ganon, pwedeng pagsimula ng away. Ngayong binigyan ng L. Utang ina, ginanon na naman, gago si Sur, galit na galit. Nanggagangster na si Sur. Nag-apologize naman siya, pero kumbaga sa iba na pumapatol din, pwede siyang kumbaga pag yung ginanon niya pumapatol din, pwedeng maging away, pwedeng maging scuffle pa, pwedeng maging tulakan, para alam mo yun. Ako naranasan ko na yung mga ganon, kaya as much as possible kung ako, iwasan ko siyang gawin. Kahit kumbaga lagi ako nai-involve sa ganon, hindi rin siya maganda tignan sa Pero feeling ko naman dito,
na nadadala lang din siya. Dahil mainit yung laban, tapos syempre GL yan, sa round 2 ng tournament, gusto mong manalo, gets. So kayo ba, ano masasabi nyo sa pahayag na ito ni Saki? At sa post ni Sur, anong reaction nyo dito? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba. Mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.